Ang transcendental na kabibe o conch shell mula sa Bhagavad Gita 1:14 hanggang 15 salin. Sa kabilang panig, kapwa sina Panginoong Krishna at Arjuna na nakasakay sa isang dakilang karo na hinihila ng mga puting kabayo ay tumunog ng kanilang mga transcendental na kabibe o conch shell. Paliwanag. Kung ikukumpara sa conch shell na hinipa ni Bhishma Deva, ang mga conch shell sa kamay ni Krishna at Arjuna ay inalalarawan bilang transcendental. Ang tunog ng mga transcendental na kabibe ay nagpapakita na wala ng pag-asa ang kabilang panig na magtagumpay, sapagkat si Krishna ay nasa panig ng mga Pandava. Ang tagumpay ay laging nasa mga gaya ng mga anak ni Pandu dahil kasama nila ang Panginoong Krishna. At saan man naroroon ang Panginoon, naroroon din ang Diyosa ng kayamanan, sapagkat hindi siya kailanman naninirahan ng hiwalay sa kanyang esposo. Kaya't ang tagumpay at kasaganahan ay nakalaan kay Arjuna gaya ng ipinahiwatig ng transcendental na tunog na nilikha ng kabibi o conch shell ni Vishnu o ng Panginoong Krishna. Bukod pa rito, ang karwaheng sinasakyan ng magkaibigan ay ibinigay kay Arjuna ni Agni, ang Diyos ng apoy, na nagpapahiwatig na ang karwaheng ito ay may kakayahang magtagumpay sa lahat ng panig saan man ito dalhin sa tatlong daigdig. Pagkatapos hinipa ni Panginoong Krishna ang kanyang kabibe na tinatawag na Panchajanya, si Arjuna naman ay hinipan ang kanyang Devadatta at si Bhima, ang matakaw sa pagkain at tagaganap ng mga gawaing higit sa karaniwan, ay hinipan ang kanyang nakakatakot na kabibe na tinatawag na Paundram. Si Panginoong Krishna ay tinatawag na Hrishikesh sa talatang ito sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng pandama. Ang lahat ng nilalang ay bahagi niya, at dahil dito, ang mga pandama ng lahat ng nilalang ay bahagi rin ng kanyang mga pandama. Hindi maipaliwanag ng mga impersonalista ang mga pandama ng mga nilalang, kaya't lagi nilang inilalarawan ang mga ito na walang pandama o impersonal. Subalit ang Panginoon na nananahan sa puso ng lahat ng nilalang ang siyang gumagabay sa kanilang mga pandama. Ginagabayan niya ang bawat isa ayon sa antas ng kanilang pagsuko. At sa kaso ng isang dalisay na deboto, siya mismo ang tuwirang kumukontrol sa mga pandama. Dito sa labanan ng Kuruksetra, ang Panginoon ay tuwirang kumukontrol sa transcendental na mga pandama ni Arjuna, kaya't ginamit niya ang kanyang pangalang Hrishikesh. Iba-iba ang pangalan ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawain. Halimbawa, tinatawag siyang Madhusudana sapagkat pinaslang niya ang asura na si Madhu. Govinda pagkat siya'y nagbibigay ligaya sa mga baka at sa mga pandama. Vasudev sapagkat siya'y isinilang bilang anak ni Vasudeva. Devaki Nanda dahil tinanggap niya si Devaki bilang ina. Yashodananda sapagkat ipinamalas niya ang kanyang kabataan kay Yasoda sa Brindaban. At Parthasarathi dahil nagsilbi siyang charioteer ng kanyang kaibigang si Arjuna. Gayon din tinatawag siyang Hrishikesh sapagkat siya ay nagbigay gabay kay Arjuna sa labanan sa Kuruksetra. Si Arjuna naman ay tinatawag na Dhananjaya dahil tinulungan niya ang kanyang nakatatandang kapatid sa pagkakaloob ng kayamanan na kailangan ng hari para sa mga gastusin sa iba't ibang sakripisyo. Samantala si Bhima ay tinatawag na
Virkodara dahil sa kanyang katakawan sa pagkain para sa kanyang kakayahan sa paggawa ng mga gawaing napakahirap tulad ng pagpatay sa demonyong si Hidimba. Kaya't ang mga partikular na konsyel na hinihipan ng iba't ibang personalidad sa panig ng mga Pandava mula sa Panginoon ay naging lubhang nakapagbibigay lakas sa mga sundalong nakikipaglaban. Sa kabilang panig ay walang ganoong mga pagkilala, ni ang presensya ng Panginoong Krishna, ang kataas-taasang tagapagpatnubay, ni ang Diyosas ng kapalaran, kaya't nakatakda na silang matalo sa labanan. At iyon ang ipinapahayag ng mga tunog ng mga transcendental na konsyel. Haribol.